Natutuwa akong makitang nakalabas ka na. Maraming salamat sa'yo. Kung hindi mo pinakausapan si Fernando Jose na bawiin ang demanda, hindi ko alam kung hanggang kailan ang itatagal ko sa kulungan. Handang-handa siyang sirain ako. Patawarin mo na siya. Galit na galit lang talaga siya nang malaman niyang hindi mo sinabi kung sino ako. Maniwala ka sa akin nung nalaman ko yon. Nawalan na ako ng pagkakataon. Naging isang sikat na singer ka na. At kung hindi ko man sinabi kay Fernando Jose, yun ay dahil... Huwag ka nang umiyak, Fedra. Naiintindihan ko. Nung inakala niyang patay ka na, sinabi niyang mahal niya ako, Rosalinda. Kaya binigay ko sa kanyang sarili ko na walang alinlangan. Inakala ko ring patay ka na. At higit sa lahat, ayoko mong lumaki ang bata na walang pagmamahal ng isang ina. Sandali. Binigay mo ang sarili mo kay Fernando Jose bago mo siya pakasalan. Ano na nangyari sa inyo ni Beto, Abril? Tinanong mo ba siya kung bakit kanya niloko at ba't niya kasama yung babaeng taga-tenement? Ay, gumawa ako ng isang malaking gulo. Eh di mabuti, dapat lang yun sa kanya. Anong sinabi ni Beto? Hindi na ba sila magkikita? Alcira, nagkakamali ka ng inisip. Hindi ako niloloko ni Beto sa iba. Pero nakita ko sila. Yung babaeng yon, si Selena, magkababata lang sila. Nagpasama lang yun sa kanya para bumili ng CD. Yun lang yun. Magkatabi sila ng trabaho. Pasensya na pero hindi sila mukhang magkaibigan sa paningin ko. Makinig ka, Alcira. May tiwala ako kay Beto at ayoko ng kung anong-anong bagay ang sinasabi mo. O sige, ikaw ang bahala. Pero kung ako sa'yo, bubuksan ko ang mga mata ko para hindi ako magmukhang ututo sa paningin nilang dalawa. Hindi yan mangyayari. Sinasabi ng puso ko na mahal ako ni Beto kasing lalim ng pagmamahal ko sa kanya. Pinakasalan ko si Petra dahil sa galit ko. Pero hindi siya ang mahal ko. Hindi ko siya magagawang mahalin. Makakaasa ka, Fedra. Kami ni Fernando Jose ay hindi na kami magkakabalikan. Sobra niyang sinaktan ang puso ko. Pinuntahan ka niya, tama? Oo. Pero hindi naman na kami nagkaayos. Hindi. Hindi na. Hindi ko pa siya kaya mapatawad. Ikaw, mahal mo ba siya? Subukan mong kunin ang loob niya. Hindi ako magiging sagabal sa inyong dalawa. Patawarin mo ako, Rosalinda. Patawarin mo ako. Maniwala ka kung may nagawa man akong mali dahil sa pagmamahal yon o dahil wala akong alam. Hindi ko alam na darating ang araw na muli kang lilitaw buhay at ligtas. Mahal kong pinsan, sobrang sakit ang binigay namin sa'yo. May mga taong nagagawang maging masaya ng ganun lang kadali. Hindi ako, Fedra. Parang naging sumpa ang buhay ko. Siguro dahil sa dugong dumanak sa pagitan namin ni Fernando Jose, pero bago ko pinanganak. Talaga bang may malaki kang peklat sa mukha? Oo, meron, Fedra. Pero hindi to alam ni Fernando Jose. Nakikiusap ako. Huwag mong sasabihin to sa kanya. Ayokong bumalik siya dahil sa awa. Ayokong mangyari yon. Huwag kang mag-alala. Hindi niya malalaman sa akin. Nakausap mo na kahapon si Rosalinda. Anong nangyari? Tinanggihan niya ako. Ayaw na niya magkaroon ng kahit na anong ugnayan pa sa akin sa Soledad. Wala na talagang pag-asa. Ayaw na niya ulit akong maging asawa. Sinabi niya yun? Pinaalala niya sa akin ako ang dahilan ng lahat ng pagdurusa niya. Puno siya ng hinanakit at puot at As a manager, the further you get from hands-on work, the harder it is to stay in. Ayaw na niya magkaroon ng kahit na anong ugnayan pa sa akin sa Soledad. Wala na talagang pag-asa. Ayaw na niya ulit akong maging asawa. Sinabi niya yun? Pinaalala niya sa akin ako ang dahilan ng lahat ng pagdurusa niya.
puno siya ng hinanakit at puot at tumigil siya magmahal sa akin. Karapat dapat lang na mawala siya sa akin dahil nung puno ako ng puot, nakapagbitaw ako ng masasakit na salita at iniwan ko siya. Pero syempre hindi yun ang pinakadahilan kung bakit naglaho ang pagmamahal niya sa akin. At ano ang dahilan, Fernando Jose? Si Rosalinda, tuluyan ang nahulog kay Alex Durantes. Fedra, may gusto kong hilingin sa'yo mula sa puso ko. Oo naman, basta ikaw, Rosalinda. Hanggat hindi pa pwede. Hanggat hindi pa ako nakakalabas dito. Nakikiusap ako. Ikaw na munang bahala kay Erica. Tulad ng ginagawa mo, pwede? Hindi mo na ako kailangan pakiusapan, Rosalinda. Buong puso kong gagawin yon kasi mahal ko si Erica na para kong anak. Pero kukunin na ni Fernando Jose si Erica. Sabihin mo agad sa akin kapag nangyari yun. Pero pakiusap. Alagaan mo at mahalin mo ang anak ko. Nakikiusap ako sa'yo, Fedra. Nawala na siya sa akin, Soledad. Nawala na siya ng tuluyan sa akin. Hindi ko alam ang sasabihin, Fernando Jose. Akala ko magiging maayos na ang relasyon yung dalawa. Kabaliktaran nun. Mas lalo pang lumala. Kinamumuhian ako ni Rosalinda. Hindi raw niya makakalimutan ang lahat ng paghihirap niya dahil sa akin. At si Fedra, Matinding galit din ang nararamdaman ko kay Fedra ngayon. Hindi ko siya mapapatawad, Soledad. pero hindi rin naman niya alam nung una. At isa pa, ginawa niya yun Hindi dahil... ko matatanggap yun. Kung nagsalita lang siya noon, hindi magagalit si Rosalinda ng ganito sa akin. Hindi, Fernando Jose. Alam mo namang hindi yan totoo. Sa'yo na nanggaling mismo. Hindi ka kinamumuhian ni Rosalinda dahil sa mga nangyari ngayon, kundi dahil sa mga masasakit na nangyari noon. At hindi si Fedra o kung sino pa ang may kasalanan ng nangyari kundi ako. Patawarin mo ako sa mga narinig mo sa akin. Ano bang gagawin ko para magpakita si Valeria Altamirano? Hindi ko naman siya pwedeng amu-amuhin. Paano ko ba gagawin to? Kailangan ko mag-isip na mabuti. Pero ano? Paano? Huwag mo nang subukang pang bumalik rito, Francisco Quiñones. Dahil ibabalik kita kung saan ka nang galing. At hindi ka na ulit makakalabas. Masakit pa, Doktor. Maayos na ang lahat. Pwede mo nang hugasan ang buhok niya ngayon. Huwag kang mag-alala, Rosalinda. Kinailangan kong gupitan ng ilang buhok mo noon. Pero matatakpan naman yan ang sarili mong buhok. At sa tingin ko, mas maganda kung tanggalin na lang ang gasa sa mukha niya ngayon. Para makahinga kahit paano yung peklat. Ano sa tingin mo? Sige, Doktor. Hindi na yun importante. Pero meron lang akong ipapasuyo sa inyo kung pwede sana. Pagbawalan yung pumasok dito si Fernando Jose Altamirano. Pero siya ang asawa mo, Rosalinda. Hindi na rin magtatagal yun, Doktor. Kung hindi siya papayag na gawin yun, ako na mismo ang hihiling na ipawalang bisa ang kasal namin. At kung hindi man yun posible, gagawin ko ang lahat. Mahiwalayan ko lang siya. Pinalitan ko na sana ang kandado. Anong ginagawa mo rito? Ay, Ay, ang dilim naman dito. wag mo masyadong buksan, Alex.
Meron ka pa bang kailangan? Wala na, Julieta. Lalabas na ako. Wag. Gusto kitang titigang mabuti. Kailangan ko makasiguro sa nararamdaman ko para sa'yo. Kailangan maging malinaw sa akin ang lahat ng nararamdaman ko para sa'yo para sana maging ganun ka rin. Dinalaw ko si Rosalinda. Para saan? Para personal ko siyang mapasalamatan dahil pinakausapan kanyang iatras ang kaso. Totoo yun. Dapat ka lang magpasalamat dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ko gagawin yon. Hindi ko iaatras ang kaso. May ibang bagay din kaming pinag-usapan. Pinakausapan niya ako na pansamantalang alagaan ang anak niya. Hindi ka pa ba tapos sa pagtitig sa akin? Kung balak mo lang din akong iwan, wala nang ibang dahilan para manatili ka pa rito. Mali ka. Nandito ka, Paloma. Hindi ako si Paloma! Si Paloma ka pa rin para sa akin. Ang babaeng muling isinilang sa tabi ko. Ang hinubog ko, ang mahal ko. Huwag kang magsinungaling, Alex. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Mahal kita. Awa lang ang nararamdaman mo para sa akin. Hindi yun ang nararamdaman Kung ko. ganun simpatya, kabaitan. Pag-ibig to. Isang dakilang pag-ibig, walang hanggan na walang sino man ang kayang agawin.